Isa na may gamit na espada. Isa na may ginamit na gamot. Nakapatay ng 2 tao si Mujan. Napatay niya ang isa ng dahil sa espada para iligtas si Hong Jusan. Napatay naman niya ang isa ng dahil sa paggamit niya ng gamot para naman iligtas si Susan. Ayon kay Mujan, talagang kinailangan niyang patayin ang 2. Ang isa ay sinadya at ang isa naman ay nang dahil sa pagkakamali. Pero, ito nga ba ay isang pagkakamali? Habang naglalakad, bakas sa mukha ni Hong Jusan ang pag-aalala para kay Mujan. Yung lalaking may mga peklat, nagkamali ka, di ba? Tanong ni Hong Jusan. Ano naman ngayon? Siya mismo ang nagsabi sa akin na nakapatay siya ng mahigit 10 tao. Nararapat lamang siyang mamatay. Ipinagyabang pa niya ang mga kalupitan niya. Nagkamali ako at alam ko yon. Pero, hindi ko pinagsisisihan ang aking ginawa. Hanapin na lamang natin si Susan at nang makaalis na tayo sa lugar na ito. Ang lakas ng ulan ay talagang nakakasira sa aking pakiramdam, sagot ni Mujan. Sumang-ayon naman si Hong Jusan sa sinabi ni Mujan. Naisip ni Hong Jusan kung hindi ba siya nagkamali sa paghingi ng tulong kay Mujan mula pa sa simula. Ngunit ayon pa sa kanya, hindi na siya maaaring umatras ngayon, dahil alam niyang dahil sa kanya, nagawa ni Mujan ang mga bagay na iyon. Biglang napahinto sa paglalakad sina Mujan at Hong Jusan dahil sa mayroong 2 lagusan sa loob ng kuweba. Alin kaya sa 2 ito ang tamang daan? Mayroong mabahong amoy ang nagmumula dito sa lagusan sa kanan, sabi ni Mujan. Wala naman akong naaamoy na kakaiba dito sa lagusan sa kaliwa. Dapat ba tayong maghiwalay? O maaari kang magbantay habang isa-isa ko silang tinitingnan, sabi naman ni Hong Jusan. Bago pa man makasagot si Mujan, bigla namang naramdaman ni Hong Jusan na parang may paparating. Walang pag-aatubili, dumapa si Hong Jusan sa lupa at idinikit ang kanyang tainga sa bato upang maramdaman ang mga pagyanig. Maya-maya, biglang nanlaki ang mga mata ni Hong Jusan dahil masama ang kanyang naramdaman. Anong ibig mong sabihin? Mga tao ba sila? Ilan kaya sila sa palagay mo? Tanong ni Mujan. Lahat sila, sagot ni Hong Jusan na halos isang pawisan at nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga yabag ng mga tao na parating mula sa di kalayuan. Mahigpit na hinawakan ni Hong Jusan ang kanyang sandata habang naghahanda, at tinanong si Mujan kung ano ang dapat nilang gawin dahil wala silang mapagtataguan. Wala na tayong mapagtataguan. Ano nang gagawin natin, sabi ni Hong Jusan. Ano pa nga ba? Lalabanan natin silang lahat hanggat kaya natin, sagot ni Mujan habang nag-uunahan sa kanya ang takot at pag-iisip. Sa imahinasyon ni Mujan, inisip niya ang sarili na nakikipaglaban sa mga tulisan at ito ay nauwi sa kamatayan, kaya pinilit niyang talikuran ang una niyang plano. Maging ang mga senaryong naiisip niya ay nagpapakita ng napakaraming kahinaan. Mabilis siyang nag-isip kung paano babaguhin ang kanyang paraan, at nagpa siya na palitan ang mga panlilinlang ng istilong wasp ng tunay na mga atake, na mag-iiwan ng mga sugat na makahahadlang sa galaw ng kanilang mga kalaban. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang harapin ang pagsalakay ng paisa-isang hanay, ngunit alam niyang kapag tumagal ito, mapipilitan siyang umatras. Ayon pa kay Mujan, kapag siya ay napalibutan ng mga kalaban, doon na magtatapos ang lahat. Palapit ng palapit ang mga tulisan kina Mujan. Napatigil si Mujan, nanlalamig at nanginginig habang paikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Ayon kay Mujan, wala daw ba kayang perpektong solusyon tulad ng nasa mga tekstong medikal ang maaari niyang gawin. Walang nakasulat na aral tungkol sa pakikipaglaban sa napakaraming tao sa loob ng isang kuweba, at hindi ito isang bagay na malulutas ng kutob lamang. Pinilit niyang huminga ng malalim, saka dahan-daang nagbuga ng hininga upang patatagin ang kanyang loob. Inayos niya ang kanyang tindig at nangako sa sarili na wala siyang balak magmakaawa para sa kanyang buhay. Nang tuluyan ng makalapit ang mga tulisan, isa sa kanila ang ngumisi at namutya.
2 daga lamang naman pala ito. Kayo ang naglakas loob na sumalakay sa kuta sa ilog ng Yangtze at pumatay sa aming mga tauhan na nagpapatrolya at nagpapahinga, sabi ng isang tulisan. Bakit ka pa magtatanong? Maririnig mo rin iyan mula sa sarili nilang mga bibig sa lalong madaling panahon, sagot ni Mujan. Ngunit ng sandaling iyon, medyo nakaramdam si Mujan ng kaba dahil ayon sa kanya, hindi niya inaasahan na mahigit 20 tao ang dumating. Ayon pa sa kanya, hindi niya alam ang gagawin nilang solusyon ni Hong Jusan, pero wala na silang iba pang pagpipilian kundi ang labanan ang mga ito. Talaga ba? Tama ka, iyan nga ang sinabi nila. Medyo natakot naman ako sa inyo. Sige na, ubusin ninyo sila bago pa makarating ang pinuno nila, sabi muli ng tulisan. Matapos ibigay ang utos, sumang-ayon naman ang mga ibang tulisan at isa-isang sumugod ang mga ito papalapit kina Mujan. Naghanda sina Hong Jusan at Mujan para sa labanan. Kinagat ni Mujan ang kanyang labi at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada. Ayon kay Mujan, wala siyang oras para matakot, dahil iisa lamang ang solusyon na maaari nilang gawin ni Hong Jusan. Ito ay ang patayin ang lahat ng tulisan upang sila ay makaligtas. Nagpasya si Mujan na pabagsakin ang mga tulisan ng paisa-isang hanay. Sa isang sigaw, sumugod siya, inihampas ang kanyang espada ng buong lakas. Nagawa niyang mahiwa ang 2 tulisan ng sabay sa isang pag-atake lamang. Nawalan ng kontrol si Mujan dahil masyadong naging malawak ang kanyang pag-atake. Magkagayunman, wala nang paraan para makalabas. Ayon sa kanya, kapag siya ay huminto, maaari siyang mamatay. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong sa loob ng kuweba. Isinigaw ni Hong Jusan ang pangalan ng kanyang ginawang pag-atake at ito ay ang half-wing claw at ito ay tumalon ng mataas sa ere. Pinabagsak nito ang 2 tulisan na muntik ng makalupig kay Mujan. Napabulalas ang tulisan at inamin nito sa sarili na talagang napakalakas ni Mujan at Hong Jusan. Punong-puno ng matinding determinasyon sina Mujan at Hong Jusan upang matalo ang kanilang mga kalaban. Tumigil ka na. Sinusubukan mo bang ipahamak ang sarili mo dahil sa pag-arte mo? Kapag napatay ka nila, sino sa palagay mo ang tutulong sa akin para hanapin si Sosen, sabi ni Hong Jusan kay Mujan. Sino naman ang gustong ihantong ang sarili sa kamatayan? Hanggat hindi ko nababawi sa iyo ang 5 pilak na ingat na utang mo sa akin, hindi mo ako makikitang mamatay kailanman, loko-lokong pulubi, sagot ni Mujan. Bilasan ninyo. Huwag ninyo silang bigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. Sumugod kayong lahat at tapusin sila, sabi ng isang tulisan sa iba pang mga tulisan. Ang pangkat ng mga tulisan ay sumugod sa kanila upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Umalangaw-ngaw sa loob ng kuweba ang tunog ng mga nagbabangga ang sandata at ang mga sigaw ng mga bumabagsak. Lumaban sina Mujan at Hong Jusan ng buong lakas at pinabagsak ang mga kalaban isa-isa. Matapos ang tila walang katapusang kaguluhan, bumagsak sa lupa ang ilang katawan ng mga tulisan. Habang hinihingal, tinitigan ni Mujan at Hong Jusan ang mga tulisang natitira sa harap nila nang may mabibigat na ngiti sa kanilang mga mukha. Habang nakahinto, napuno ng pag-asa ang isipan ni Mujan. Marahil, kung suswertehin sila, maaari nga silang makaligtas at makaalis sa lugar na iyon. Ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang may isang panibagong pangkat ng mga tulisan ang lumitaw. Napatingala si Mujan sa taong dumating na punong-puno ng takot. Pinuno, narito na kayo, pagbati ng mga tulisan. Ang dumating na ito ay ang pinuno ng mga tulisan ng ilog. Anong klaseng nilalang itong nasa ating harapan, sabi ni Mujan at ang katawan nito ay sobrang nanginginig dahil nakakaramdam siya ng takot. Sa harap nila, humakbang ang pinuno ng mga tulisan habang ito ay nakatitig sa kanila ng may mapanlinlang na ngisi. Maraming hangal ang nagtangkang lusubin ang kuta sa ilog ng Yangtze. Pero, matapos ko silang patayin lahat,
medyo nainip na ako sa kakulangan ng mga humahamon. At ngayon, may mga daga na marunong sa martial arts. Napakasaya, sabi ng pinuno ng mga tulisan. Yumuko ito at pagkatapos ay hinawakan ang sugat ng namatay na tulisan. Matapos hawakan ang sugat, itinaas nito ang kanyang daliri, tinikman ang dugo at pagkatapos ay hamalakhak ito ng napakalakas at umalangaw-ngaw ang tunog sa loob ng kuweba. Nabahala si Mujan dahil nakaramdam siya ng chi sa malakas na halakhak ng pinuno ng mga tulisan at ayon kay Mujan, ang nilalang na ito ay maaaring nabibilang sa mga nasa unang antas bilang isang mandirigma. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Magsalita ka ng magsalita kung gusto mo. Mukhang ang paninira lamang naman ang alam mong paraan para makaramdam ka ng pagmamataas sa sarili mo, maruming pulubi na may dalang palakol. Ang pulubing hindi marunong sa tamang asal ay nararapat na maparusahan, sabi ni Hong Jusan at nang dahil sa sobrang galit, sumugod na ito gamit ang kanyang espada. Mukha ba akong mahina para sa iyo? Tumahimik ka. Itigil mo na lamang ang pagsigaw mo ng mga galaw na iyong gagawin. Masyado kang maingay, sagot ng pinuno ng mga tulisan at inilahad nito ang kamay para saluhin ang hampas na gagawin ni Hong Jusan. Jusan, sandali, huwag kang masyadong magmadali, isang malakas na sigaw ni Mujan. Kung sasabihin ko man ang mga galaw ko o hindi, nasa akin na iyon at wala ka ng pakialam doon, sabi muli ni Hong Jusan. Sige ba, sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Talaga bang gusto mo nang mamatay, sagot ng pinuno ng mga tulisan. Gamit ang espada, sinangga ni Mujan ang palakol na gamit ng pinuno ng tulisan upang tulungan si Hong Jusan. Bagaman ang palakol ay bahagyang sumagi sa balikat ni Hong Jusan at napunit ang piraso ng tela sa kasuotan nito. Nagpatuloy sa pag-atake ang pinuno ng mga tulisan at sinipa nito ng napakalakas sina Mujan at Hong Jusan. Ayon kay Mujan, ang pinuno ng mga tulisan ay hindi maikukumpara sa kanyang master, pero medyo mabigat ang chi nito. Pakiramdam niya ay siya ay masusuka. Pero, pinananatili niya ang kaunting pakikipag-ugnayan at tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Masarap maranasan ulit ang ganitong kasiyahan. Halika, subukan ninyo ulit ako. Sino ang mauuna sa inyong dalawa, sabi muli ng pinuno. Pumintig naman ng mabilis ang puso ni Mujan nang maunawaan niyang wala silang paraan para tapusin ang labang ito ng mabilis at nag-isip siya kung dapat ba siyang umatake mula kaliwa o kanan. Ano na, wala ba sa inyong magsisimula? Kung ganoon, ako na ang magsisimula. Babagalan ko lamang, para naman tumagal-tagal pa itong labanan natin, sabi muli ng pinuno at nagsimula na itong iwas-iwas muli ang kanyang palakol. Umatras naman si Mujan upang maiwasan ang hampas ng palakol dahil sa bilis ng ginawang pag-atake ng pinuno ng mga tulisan, maaaring mahiwa ang kanyang balat. Ayon kay Mujan, napakahirap basahin ang galaw ng pinuno ng mga tulisan dahil kahit na sobrang laki nito, nagagawa pa din itong gumalaw ng napakabilis. Magkagayunman, kung ihahalin tulad sa galaw ng kanyang master, mas malinaw na nakikita niya ang galaw nito kaya naman, nagagawa pa din niyang masundan ito. Sa sandaling iyon, buong lakas na tumakbo si Hong Jusan upang umatake at isinigaw nito ang 4 blows and 9 bows, ang pangalan ng gagawin nitong pag-atake. Sobra namang nagulat si Mujan dahil sa ginawa ni Hong Jusan at napatanong ito sa kanyang sarili kung hindi ba natatakot si Hong Jusan dahil masyadong malakas ang loob nito para atakihin ang pinuno ng mga tulisan. Iwinasiwas ni Hong Jusan ang hawak niyang baston at agad namang tumalon ang pinuno ng mga tulisan upang makaiwas kay Hong Jusan. Napagtanto naman ni Mujan na para bang pinaglalaroan lamang sila ng pinuno ng mga tulisan. Pagkalapag, tinuhad naman ng pinuno ng mga tulisan si Hong Jusan sa bandang tiyan nito, dahilan upang mahirapan itong huminga. Ayon kay Mujan, sila ay parang mga laruan lamang sa mga tulisan, parang mga daga sa harapan ng isang malaking pusa. Pero, ayon pa sa kanya, hindi lamang siya basta daga.
Siya ay isang daga na pinalaki ng isang tigre. Kaya naman, hahanap siya ng paraan ano pa man ang mangyari. Kung walang malinaw na sagot, gagawa siya ng paraan. Kakagat at kakalmo din siya kung iyon ang kinakailangan. Napaatras si Hong Jusan sa sakit habang ibinaling naman ng pinuno ng mga tulisan ang kanyang atensyon kay Mujan. Muling inihampas ng tulisan ang palakol ng paulit-ulit, at nagawa naman ni Mujan masangga ang bawat hampas. Habang pinag-aaralan ni Mujan ang galaw ng kanyang kalaban, napansin niyang limitado lamang sa patayo at paalang na pag-atake, at walang mga tusok ang ginawa nito. Napag-isip-isip niyang mas mahirap iangat ang palakol pataas kumpara sa espada, kaya mas matagal ang paglipat mula sa paalang na hampas patungo sa patayong atake. Ayon kay Mujan, kung itataas ng kanyang kalaban ang braso, maaari niyang puntiryahin ang katawan nito. Pero, bago pa niya may segawa ang planong kanyang naiisip, muling sumugod si Hong Jusan at isinigaw nito ang dog-beating jump smash and crouching sky leap. Medyo nakaramdam ng inis si Mujan dahil sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataong umatake, laging sumisingit si Hong Jusan at pagkatapos ay palagi pang sumisigaw ng ginagawa nitong pag-atake. Kahit anong pag-atake naman kasi ang gawin nito, bogbog lamang naman ang kanyang inaabot. Tulad nga ng inaasahan, bale wala pa din ang ginawang pag-atake ni Hong Jusan at nauwi na naman ito sa pagkatalo at ito ay tumilapon na naman. Nang magkaroon ng pagkakataon si Mujan, siya ay muling umatake dahil naisip niya na hindi sila tatagal ni Hong Jusan sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, naisip niyang lumikha ng bagong pagkakataon kahit ano pa man ang maging kapalit nito. Mukhang may ninanais kang gawin. Paano kung ipakita ko sa iyo ang isang pagkakataon, sabi ng pinuno ng mga tulisan kay Mujan. Sobra namang nagulat si Mujan dahil naisip niya na nababasa ng tulisan ang kanyang mga binabalak gawin. Muling inihampas ng tulisan ang palakol at nasanggan naman ito ni Mujan. Pero, kahit nasanggan niya ang pag-atakeng iyon, natulak pa din siya paatras sa lakas ng puwersa nito. Buong lakas na muling sumugod si Hong Jusan, at sumigaw ito ng bold head smash, ang pag-atakeng sunod na kanyang ginawa. Nang mga sandaling iyon, nagtataka si Mujan dahil nakita niyang nakangiti si Hong Jusan habang umaatake. Ang pag-atakeng ginawa pala ni Hong Jusan ay isang pagkukunwari lamang, binatawan nito ang kanyang hawak na baston at muli itong sumigaw ng hemp harvest beggar. Saglit namang natigilan ang tulisan dahil hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Hong Jusan sa isinigaw nito habang si Mujan naman ay nananatili pa ding nakangiti. Mabilis namang nakagalaw ang tulisan at agad nitong sinipa si Hong Jusan sa baba nito na naging dahilan ng paglabas ng kaunting dugo sa kanyang ilong. Mabilis namang nahawi ni Hong Jusan ang paa ng tulisan at nahawakan niya ito sa braso. Sa sandaling iyon, sinunggaban ni Mujan ang pagkakataon. Sumugod siya pasulong habang nakataas ang espada, samantalang niyakap ni Hong Jusan ang kanang braso ng pinuno upang pigilan itong makagalaw. Iniisip ko kung ano ang kahulugan ng kakaibang galaw na iyong sinabi. Pero, hindi na masama, sabi muli ng pinuno ng mga tulisan habang mahigpit na pinipigilan ni Hong Jusan ang braso nito upang hindi nito magawang may hampas ang hawak nitong palakol. Nag-alab ang determinasyon sa mga mata ni Mujan habang siya ay papalapit. Ayon sa kanya, hindi maaaring masayang ang pagkakataon na ipinagsapalaran ni Hong Jusan ang sariling buhay. Ayon pa kay Mujan, kahit ano pa man ang mangyari, kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay, titiyakin niyang tatama ang atakeng kanyang gagawin at ipinauubayan na niya kay Hong Jusan ang lahat. Isang malakas na paalang nahiwa sa leeg ng tulisan ang ginawa ni Mujan at ito ang naging dahilan upang maputol ang ulo ng pinuno ng mga tulisan. Gamulong ang ulo sa lupa patungo sa natitirang mga tulisan at ang mga ito ay nanginginig ng dahil sa takot. Ipanatag mo ang sarili mo, sabi ng isang tulisan. E ano naman ngayon kung namatay na ang ating pinuno? Hahayaan mo na lang ba silang kunin ang lahat ng ating mga kayamanan?
May hangganan din ang mga ito, nasisiguro ko na hindi na nila kaya pang lumaban dahil mga pagod na sila, sagot naman ng isang tulisan. Hingal na hingal si Mujin at napaisip na matalino ang tulisang nasa kanyang harapan. Magkagayunman, kahit na sobra na ang pagod na kanyang nararamdaman, kailangan pa din niyang lumaban hanggang dulo. Maghanda kayong lahat, tayo naman ang lalaban sa kanila, sigaw ng tulisan at agad namang sumang-ayon sa kanya ang iba pang mga tulisan. Agad na kinuha ni Hong Jusan ang pakete na naglalaman ng Wolfsbane sa bulsa ni Mujin at inilubog niya ang mga karayom dito. Matapos noon, inilagay ni Hong Jusan ang mga karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri sa kamay. Heaven Clouding Flower Rain, isang malakas na sigaw ni Hong Jusan at inihagis niya ang mga karayom patungo sa mga tulisan. Nanlaki ang mga mata ni Mujin dahil sa ang ginawa ni Hong Jusan ay dapat na isang panlilinlang lamang. Naiintindihan niya ang panlilinlang tungkol sa pangalan ng galaw, pero, ang ginawa ni Hong Jusan ay basta na lang imbentong kalokohan. Hindi nito mapapaulap ang langit gaya ng sinasabi ng pangalan nito, at hindi rin ito didikit sa laman ng tao tulad ng mga talulot ng bulaklak. Ang mga karayom ay isa-isang tumusok sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawang tulisan na nasa harapan. Sa ilang sandali pa, ang dalawang tulisan ay bumagsak at pagkatapos ay nangisay habang bumubula ang bibig. Natigilan si Mujin. Totoo nga na nalason ang mga tulisan. Maswerte sila, pero, kung ganoon nga ang nangyari, sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng mga tulisan? Ano ang sandatang iyan? Iyan ba ay isang nakatagong sandata? Tanong ng tulisan. Oo, tama ka nga. Ito ay isang nakatagong sandata. Tulad ng nakikita mo, ito ay hinaluan ng isang espesyal na lason na maaaring magdulot ng kamatayan sa isang simpleng gasgas lamang. Lumapit ka kung gusto mo. Masisiguro kung kahit kalahati sa inyo ay magtatapos na katulad nila, o gusto mo bang tapusin na ito dito? Tulad ng sinabi mo, sino ang mag-aalala kung patay na ang inyong pinuno? Ang kayamanan ninyo lang ang mahalaga, hindi ba? Pero hindi namin iyon pinapahalagahan. Naririto kami dahil sa mga batang dinukot ninyo, paliwanag ni Mujin. Imposible. Ang mga pulubing iyon. Wala ba talaga kayong pakialam sa aming mga kayamanan? Ginagawa ninyo ang lahat ng ito nang dahil lamang sa mga batang pulubi. Sa palagay ba ninyo ay paniniwalaan ko ang mga sinasabi ninyo? Tanong ng tulisan na may halong pagkagulat. Hindi mo kailangang gawin kung ayaw mo. Alamin mo lang na ang patuloy na pakikipaglaban ay magreresulta sa iyong kamatayan. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, aalis na kami at magpapatuloy na kami sa aming pupuntahan, sagot ni Mujin. Ang sino mang susunod sa amin ay makakaranas din ng Heaven Clouding Flower Rain, sabi naman ni Hong Jusan at nagpatuloy na sila ni Hong Jusan na pumasok sa loob ng kuweba. Nang makaalis ang dalawa, nagkagulo ang mga tulisan at nagtakbuhan palabas ng dahil sa takot. Habang naglalakad papasok sa loob ng kuweba, narinig ni na Hong Jusan at Mujin ang tinig ng isang bata na tinawag ang pangalan ng kanyang ama. Ang tinig na iyon ay nagmula sa batang si Susan na nakakulong sa dulong parte ng kuweba kasama ang iba pang mga bata na dinukot din ng mga tulisan.